pinag-uusapan. Ang tanong ko nga kanina, ano ba tong Agartha? Ito ba'y mapupuntahan physically or mapupuntahan lang to through astral? Ayan. Miss Maricris, anong sagot mo rito? Actually, based sa pagkakaalam ko at saka sa mga na-research ko rin about Agartha, it's both physical and esoteric. So, okay. merong mga napatunayan ng entry points, kumbaga, na papunta talaga sa inner earth where Agartha is. Meron din namang mga esoteric na versions ng Agartha where the beings there, if they allow you, they can invite you and come to the place para ma-experience yung lugar at makisalamuha sa mga taga-Agartha. Ayan. Meron tuloy nagtatanong dito, meron bang portal yan dito sa Pilipinas? Yung bang Banahaw portal? O saka yung yung Biringan, ha? Yung Biringan City, Ma'am Cora, kayo ba naniniwala yung Biringan City portal din papuntang Agartha kaya yan? Medyo kailangan ko pang i-research yan. I-research muna pero natin. Pero alam mo, ang Agartha ay napakalawak niyan eh. So, maaring marami siyang portals. Pero yun nga, hindi muna nila pinapakita yung lugar kasi nga, yung frequency nila iba iba sa atin. So, hanggang hindi tayo ready, hindi sila magpapapasok. Malakas yung energy ni Teacher Maharshi nung na-channel ko. Kaya ako na lang sumurende, marami pa sana akong itatanong. Sabi ko, baka pwede iba, sa ibang pagkakataon nila, iba pa mga tanong ko. So, may part 2 pa kung sakasakali. Pero ito, Brother Norman, yung mga portals na binabanggit dito, yung research mo, physical portal to, no? Yung mga lugar, yung mga tunnel, right? Yes, opo. Tapos, bukod sa how many tunnels, how many portals yung based sa research mo maaring makadiretso patungong Agartha? Alam mo parang tong Agartha is parang generic name nung lahat siguro ng mga inner earth caverns na isang represented by one name which is Agartha. Pero madami network. So talaga very highly plausible na itong Biringan is very much connected not just to Agartha but to other inner earth cavern cities na Telos. Magkaka-connect sila tapos Shambhala. Parang siya, may theory daw, parang silang connected by high-speed maglev. Parang, bullet train na magnetic maglev sa Japan. Either yun, para may network method, si Cory Good, sinabi niya, through papayagan lang nila, i-escort nila through portals or in his case Siratir-Ir na parang travel by special technology, 8-dimensional modality of travel. Okay. May isang golf size ball na energy tapos mag-expand bigla sa kanila na i-encompass sila lahat tapos in an instant, in the blink of an eye, nandun na sila sa gusto nilang destination sa inner earth cities. So parang lumalabas mayroong shortcut sakali. Yeah, exactly. Hindi ka nadadaan physically sa mga bato-bato o anuman na maaring harang papunta sa inner earth. Ito bang naisip mo rin, Brother Jay? Yes, naisip ko na rin po yan na actually ayun, may nagsisikreto nito tingin ko lang Yun, so siguro sa connected din to sa Area 51 kung tawagin. So kaya wala ganong mga nakakapunta rin doon. So si Admiral Byrd nung nagpunta doon kasi 'di ba kabisado mo to, Brother Norman, no? Yung Operation Hyper Jump pa 'yon tawag sinasabi mo? Siya, ipapunta kina Admiral Byrd more like sila pero yung mode kay Cory Good is parang portal na non-physical mode of modality of travel na more like teleportation na in an instant nag-teleport sila. Pero posible rin na yung sinasabi nga yung isang nakalimutan ko na yung sa dagat sa Arctica na nakita nila nawala na yung mga yelo at ang nakita nila instead ay parang horizon na mga bundok, parang mga pristine lush na jungles. Pwede rin yun. Minsan daw binubuksan nila. So may portal na pinapasok doon. So but sometimes yung parang sarado na rin sealed off na yun ang pero may ang binabanggit mo ba rito yung North Pole?
Di ba yung North Pole, sabi nila parang may butas doon sa pinakagitna. Natatabunan ng mga ulap sa ng mga snow. Yeah. Then may time daw na parang nagbubukas yun. Yun nga ako. Yun yun, yung physical. But yung, as I said before, parang na-seal off na ata yung mga, yung mga physical modes of travel. Kaya ang mode sila ngayon is to escorta nila to either portal or some energetic means of traveling there. Kasi nga, alam mo na, nagiging intense na yung mga events dito sa surface ng Earth natin. Kasi nagiging intense na yung energetics na dumakating hyperdimensional upheavals na galing sa cosmos, sa center black hole ng Milky Way, kaya nagkakaroon na tayo ng tinatawag na ni Amang Bathala na cleansing stage ng planet Earth. So, sinasabi niya, tumutok sa cleansing stage and how to survive all of this. And with that word na binabanggit mo, cleansing, Miss H, parang isa to sa mga requirement, no? Yung cleansing stage na yon, and at the same after that nagkakaroon na tayo to ascend to higher dimensions. Doon natin ma-realize na ang mayroong nag-exist na Agartha. Yes po. Tsaka yung kanina po, yung pinag-usapan po natin na kung physical makakapasok tayo doon. Actually kasi yung mga tao ngayon, parang tinitest nila yung mga portals. Okay. Pero at the end of the day, natatakot sila. So yun yung aalisin dapat doon, yung fear. Kasi once the fear is not visible anymore sa atin, ibig sabihin we are healing. Kasi meron ako nabasa dati na kung pupunta mo raw yung mayroong kang susundin na tunnel, delikado raw eh. Makakita ka raw dyan ng mga dinosaurs saka yung mga ibang mga prehistoric na mga animals na nasa mga tunnel. Baka bigla kang mamatay na lang, tumimbuhan ka na lang doon, wala na, hindi ka na makarating sa Agartha. So, dapat alam nila kung yung tao ay talagang meron na sa fifth dimensional consciousness na siya. Ganon. Even higher. Even higher kasi, pa. Oo. Kagaya nga po nung sinabi ko, kasi kailangan muna tayo mag-cleanse, kailangan muna tayo mag-inner and shadow work. Oo. Kasi kung hindi, fear talaga yung papasok. Kasi kumbaga parang, yun nga, pinag-usapan natin yung mga portals, hindi natin alam kung ano yung on the other side of it. No? Alright. So, importante po talaga na unahin muna natin yung sarili natin bago tayo. Yes, tama ka. Oo. Miss Marie Chris, speaking of change of consciousness into higher dimensions, paano ba ginagawa to? Kailangan ba tayong lumipat sa ibang relihiyon? Kailangan bang maging Buddhism? Kailangan ba? I think regardless naman to sa religion, di ba? Depende to sa yung personal na practices. Yes, actually walang kinalaman yung religion doon, no? Kasi religion ano lang yan parang framework lang yan, structure, paano maging mabuting tao. Okay. So, kung ano man yung religion mo and it makes you a good person, okay yun, okay na yun, just stick there. Pero yung para ma-improve mo yung vibration mo, importante yung sinasabi ni Miss H, no? Na iangat yung vibration. So, yung mga clear-cut ways to do that is number one, mag-meditate. Kung ayaw mo mag-meditate and you pray, pray. Go ahead. Diba? Prayer is helping you clear your mind, remove the bad thoughts. Diba? Parang more love and more peace yung i-promote mo even sa thoughts mo lang. Kasi ang karamihan ng tao, iniisip nila na porque hindi naman nila ginawa, yung inisip nilang hindi maganda, okay na. Hindi ganun yun. Kasi ang thoughts, may energy yan. Nagkakaroon ng, parang ina-attract mo lahat ng energy and power of your aura, of your soul. Para umandar yung thought na yun in another plane. So, talagang cleanliness ang kailangan natin para tumaas ang vibration. Dito nga Pray, meditate, yan. Dito nga pumapasok yung essence nung mensahe. Di ba, Ma'am Cora? Na ito, mayroon tayong mga nangyayaring girian sa mga iba't ibang mga bansa at maaaring magkaroon ng giyera or gulo. Mahalaga dito yung iniisip natin para kapag nagsama-sama yung magagandang kaisipan, mababago yung takbo ng buhay natin bilang tao, di ho ba, Ma'am Cora? Kaya paulit-ulit yung mensahe nila. Sabihin mo na yung Galactic Federation, the Pleiadians, itong mga Agarthians, no? Pare-pareho sinasabi nila, stay focused, stay positive, increase your frequency para makatawid tayo. Kasi hindi pa tayo nakakatawid, nandito pa tayo sa duality, which means meron pa ring bad at saka good. So even when it comes to
yung inner Earth, no? Meron din mga tunnels na ginagamit ng evil forces, no? At yan ngayon ang sinisira nga ng Galactic Federation together with some military forces. Unti-unti na nilang sinisira yung infrastructure doon. Pero malawak din yan. And the average depth is about 10 kilometers, no? So, kung titignan mo yung earthquake, yung record ng mga earthquakes, napakarami ngayon na earthquake at 10-kilometer depth. So, kaya siguro nag-iingat din itong mga Agarthians, hindi sila basta-basta nagpapapasok kasi pwede rin sila ma-infiltrate itong mga negative forces na to. Pwede sila so that's why yung mensahe is very important. Paulit-ulit sila and we have to listen and we have to stay focused. And I think itong ano man mangyari sa ibabaw, ito sa surface ng Earth, yun din na magiging effect sa kanila sa inner Earth, di ho ba? Or mas matindi pa? Oo. Kasabay natin silang mag-a-ascend eh. So, yung collective, that collective intention to ascend, importante sa kanila yun. Kaya nandito sila, binabantayan tayo. At in fact, if you listen to other Pleiadian channels, no, talagang sinasabi nila, na-seal off na nila ang Earth from other negative forces. In other words, yung natitira na lang dito, yung mga desperado. Kasi, they just want to prevent the ascension ganyan. So, misery loves company. So, kaya yung mga benevolent beings outside of Earth, they're also helping us to ascend. Ayun. May nagtatanong dito si Gat Magat, may mga tao na hubang makapagpapatunay na nakapunta na doon sa Agartha? Ano pong bang meron doon sa Agartha? Ayan. Kung i-research natin, di ba, Brother Jay, may mga, actually, sinauna pang mga panahon, no? May mga scientists na nag-attempt na magtungo sa Agartha, no? Opo. Pero hindi yata nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. Yun, pero meron na yun. Pati yata si Hitler, di ba? Yes, si Hitler. May balita kay Hitler din. So, ano nangyari kay Hitler? Wala. Sabi daw, nandun daw si Hitler, pero not sure. Ang tanong ko nga rito, alright, so nandyan yung sinasabing Agartha, no? And merong mga beings na naipag-ugnayan sa tao. Kaya ba itong makita at will through our abilities like remote viewing, sa bagay si Ma'am Elizabeth, astral travel, no? Yung ginawa niya. Ikaw, Message, ikaw ba na-try mo na bang silipin ang Agartha o kailangan pang magpaalam? Hindi, actually, nung nag-channel po kayo noon. Nakita mo na? Yes. So, actually, nagkaroon ng permission? Pero very, very quick. Very, very quick. Mabilisan lang? Mabilis lang po talaga siya. So, kung yun nga, yung pinag-usapan po natin na kailangan talaga tayong mag-cleanse muna at linisin muna natin yung puso natin. Kasi everything is intentional. So, ano yung intention natin? Why do we have to go there? Ano yung para tingnan natin kung ano yung teknolohiya nila or what. But if our intention is to really actually follow kung ano yung ginagawa nila as yung beings doon, na they use telepathic communication and they have pure love. Ayun. Pero may nag-i-inject lang sa akin ng image, makikita raw to ng mga highly evolved na mga tao. Mayroon daw tunnel of light na magtuturo kung saan ang portal ng Agartha. Di ba, Brother Jay, na-try mo na bang silipin through meditation? Yes po, madalas actually po yung meditation and then astral travel din. But yun nga, ang tinuturo nila kasi yung parang mapa. Ano ba yung mapa? Siyempre yung pagiging yun, cleansing, pure heart, acceptance, surrender. So ayun yung mga process na kailangan na pagdaanan ng tao para mas makita natin kung nasaan nga ba yung mapa na yun. So ang mapa na yun is nasa ating consciousness. Ayun, Miss Marie Chris, ano ba yung nakita mo? Nag-astral ka ba noon? Yung sinasabi mo na tumutulay ka ba sa isang malamig na lugar? Actually, dream yun, no? Kasi I'm an active dreamer. So, na-invite ako. Mukhang siyang Pleiadian. Very tall guy. White hair, white pale face looking. Tapos, very neat yung damit niya, although modern. Tapos, yung nilalakaran namin, parang hanging bridge. Suspended siya. Pero bakal. Yung lugar, yung feeling mo walang hangin.
Parang walang hangin. void yung lugar. Okay. Oo. Very quiet. Tapos, yung bridge, ina-expect mo mataas yung bridge, di ba? Pero magtataka ka, merong mga parang at least 1 inch na tubig. So, mababasa yung shoes mo. Doon. So, naglalakad kami doon sa bridge. Tapos, pagdating namin doon sa bandang dulo, sabi niya, well, gumanon siya. Parang siguro tinatanong sa akin, parang tutuloy ka? Parang gano'n. Pero hindi ko alam kasi kung ano yung lugar. Hindi naman niya sinabi na ito yung entrance sa Agartha. Pero nakita ko na lang, medyo nagkinabahan din ako. Tapos na-confuse ako at the same time. Kasi pagtingin ko dun sa baba ng water, mind you yung water sobrang quiet. Parang feeling mo glacier siya ng ice. Okay. Sobrang quiet. Pero basa siya, hindi siya ice. Pagtingin ko dun sa ilalim ng water, nakakita na ako ng mga structure ng parang building, ganyan. Tapos bigla doon ako nag-start na ma-confuse. Akala ko ba nasa ibabaw ka ng bridge? Bakit parang may mga building sa baba? At ikaw na so sa ibabaw. inisip ko, pag nahulog pala ako doon, anong mangyayari? Will I ever get to the bottom of the parang city? So yun, hindi ko alam na yun na pala yung entrance ng place. Tapos yung paligid, nag-yellow. So, hindi ko alam kung saan yun exactly in the physical plane. Yun, doon natapos yung panaginip ko kasi nagising na rin ako after nun Pero hindi nakakatakot. Very welcoming yung feeling. Pero ang tanong nga dito kung sasadyain natin, halimbawa, yung mga astral travelers dyan, hindi ka makakarating pa rin kung walang permission from them. Parang haharangin ka. Ma'am Cora, ganun, di ba? Parang siguro kalilipad mo lang from your physical body, papasok ka dun sa Santa Ana papunta sa Agartha tapos bigla kang haharangin, ganun ba yun? Kasi actually it's not nahaharangin ka, yung frequency mo iba yes. Hindi tutugma doon sa frequency nila. So maski gusto mo, kung hindi tugma, hindi ka rin makakapasok. Kaya nga yung tanong kanina tungkol kay Hitler, I doubt if he's really there kasi ibang frequency ni Hitler. So so yun, we cannot force the issue. Kumbaga, kaya nga sinasabi na mag-ayos ka muna. Inuulit ni Miss ni Miss H at saka ng ibang ating guests na inner work is very important. Kasi over the past lives that we've had, marami tayong dalang karma So we have to peel off all of these karmic baggages that we have up to now, Kasi nga kung hindi natin ma-peel off yan, it will create fear within our system. Hindi makakapasok yung love energy. Ayun, may nagtatanong tuloy, yung bang Agartha destination din ba yan ng mga extraterrestrials? Ibang beings? Sino makakasagot? Miss H? Possible. Kasi sabay may ang Pleiadian na, no? Meron din Arcturians, right? Ang sabi nga, Arcturians nga raw parang nagbabantay yata dun sa pinaka-gate ng Agartha, no? That's why, wala. Hanggang dyan ka lang kung hindi ka pwede. Norman, do you believe na may mga extraterrestrials inside the inner earth sa Agartha lalo na? Alam, actually, sila. Yung mga nakikita natin dito, mga UFO galing na Agartha. Alam mo, yung iba, mayroon pa sila dyan, ang tawag na Venusian Fleet na mga flying saucer. Silver ang kulay ng mga saucer nila, nakaparking somewhere dyan sa Pero mayroon sila, tawag nila Venusian Fleet. Okay. Pero ang main, na sa research na nakalap ko, yung siguro majority sa kanila is of Pleiadian descent. Nanggaling sila dun sa Pleiades star system. Tapos meron ding ang karamihan pa nito, sabi ni Ama is mga sila, taga Saturn. Ang tawag nila sa Saturn is Sumerian. Alam mo yung Sumerian civilization ng mga agriculturist. So talagang bagay sa kanila, mga botanists and agriculturists. At tama pa to. Yan, yung mga sila agriculturist. Tapos yung isa pa sasabihin na yung religion ng yung Mormonism, diyan din galing sa inner earth. Kasi yung mga taga-Saturn, ang main characteristic nila, nire-renounce nila yung act of war. Ang simbolo ng mga yung planetoid ng Titan. Ang tawag nila sa planeta Omurai. O yung planetoid na Titan, ang sigil nila is espadang nakababa.
ang talim. So that means renunciation of war. So yung observe mo sa mga Mormons, no, hindi sila ayaw nila i-draft sila sa sundalo. They never go into any draft. Bawal sa kanila yun. Kasi nga din yung kultura ng nung mga taga Sumerian, dumaan sila sa napaka-intense war during those very very ancient times. Tapos nadala na sila. So they made a collective collective oath sa collective race oath. Collective oath na hindi na sila pa-participate sa anumang uri ng war ever anymore. Alam mo, sa totoo lang, mabibiti na naman tayo sa ating pinag-uusapan ngayong gabing ito tungkol sa Agartha. Maybe next time meron pa tayong panibagong edition nating talakayan tungkol dyan sa Agartha. No? Ma'am Cora, naku, maraming salamat po ma'am sa binigay sa amin na time and of course sharing of your insights tungkol sa Agartha po. And maybe advice ko sa iyo, Ray. Yes, ituloy mo lang ang pakikipag-chismis sa ating mga extraterrestrial at saka inner earth beings. Thank you po. Para ma-share mo sa amin ang mga messages nila. Thank you so much, Ma'am Cora. Miss Marie Chris, anong advice mo sa ating mga babayan about this series of messages from other beings and ngayon galing ng Agartha? Yes, para sa akin, seryosohin nila. Kasi ang dami ng sources of the same message. Andiyan ang mga extraterrestrial friends natin, andiyan ang mga higher beings from Agartha, andiyan ang mga beings from Ciudad Verdadero, diba? They're all saying the same thing. Gusto nila tayong tulungan. So we also need to help ourselves. Andun tayo sa cleansing, meditation, deal with your own darkness inside. Yan. Para mag-ascend tayong lahat into a higher vibration. Saan ka naman daw pwedeng matunghayan? And we understand isa ka raw na animal communicator. You communicate with animals? I went public with my animal communication service very recently. Please find me at The Voiceless Whispers sa Facebook or www.voicelesswhispers.org. Ayun. Salamat, Miss Marie Chris. Miss H, muli maraming salamat sa iyo and saan ka raw pwedeng matunghayan naman ano yung mga services ng Divine Love and Energy ba yun? Yes po. Divine Love Energy Healing Products and Services. May page po ako. Pwede po kayo mag-message doon. And yung mga services ko po is like Reiki Healing, Akashic Records Reading. Yes. And marami po. In cleansing. Yan. Importante po kasi yan physical, tapos yung bahay. Yan. Mahalaga yan kasi nagre-raise po ng vibration natin yan. Yes. Salamat, Miss H. Thank you so much po, sir. Ma'am Cora, di ba kayo rin nag-Reiki healing din kayo? Yes. So, we, RMTC ma'am. Contact Reiki Master and Teacher. Thank you so much, Ma'am Cora. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Thank you po. Brother Jay, maraming salamat sa iyo. Uy, shaman ka. What do you do? Anong ginagawa ng shaman? May mga ceremony pa rin. Pero ang focus kasi ng ating page sa Spiritual Guide Philippines is magbigay ng mensahe at makatulong sa mga taong nakaka-experience sa mga depression, anxiety. So, nagtuturo tayo how to deal about sa mga shadow works. And also cleansing. Yan, mga ganun po. Ayan. Brother Norman, thank you sa iyo. And muli, hanggang sa muli at tayo magkakatalamitan muli sa ating pinag-uusapan. Saan ka raw pwede mapuntahan? Sa US. Facebook page ko lang, No. Norman Imperial na Facebook page, o kaya may isa pang Facebook page is Andromedan Repository of Knowledge. Na Facebook page po yun. Ano bang meron dyan sa Andromedan Repository page? Actually, mga yun, yung mga data information galing sa sa Ra Research Society na based dito sa Dolan Springs, Arizona. Wow. Na ang founder niya is si Wesley Bateman. Na late na siya, pass away na siya since 2009 pa, no. Pero si Wesley Bateman ang parang secret na science advisor kila Gene Roddenberry at Gene Kuhn. Sila yung producer ng Star Trek franchise, yung original, yung panahon pa nila nila Leonard Nimoy at ni pamana to si kalimutan ko na Kalimutan na. Maalala mo na mamaya. Si Captain James Kirk, yun. Thank you, Norman. Brother Norman, salamat sa iyo.
Sa ating po mga kababayan, maraming salamat po si Brother Ron Bustamante and Eduardo Narvaez. Thank you sa inyo. Mike Fernandez from Papua New Guinea. Yun, kumusta na ho kayo dyan sa Papua New Guinea? Ano, si Tristan Gulay, magandang gabi din sa iyo. Lizelle Garciliano, Sol Atendido, maging si Hill Sphere. Thank you so much. Anyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, and sa ilang sagito ang programang Gabi ng Bading ni Miss Molia Linyo. Pilipinas ang oras, 11:04 p.m.